Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating nightly study on the Book of Acts. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po for another privilege that we could study your word tonight. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral, and we ask ng iyong Holy Spirit ang siyang gumabay sa amin para magbigay ng wisdom, mag-guide sa amin at magpaliwanag sa mga bagay na dapat naming malaman. Pagpalain niyo po, Lord, lahat ng nakikinig sa Bible study na ito and bless the sharing of your word. We give you the highest praise, Lord, for you alone are worthy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. So tonight po ay nasa day 66 na po tayo ng ating study on the Book of Acts. And last night po, we studied Acts chapter 26, simula po verses 24 hanggang 32. At napag-aralan po natin kagabi na si Paul po was accused as mad. Sabi po siya ay out of his mind when he was before the presence of King Agrippa. At si Festus po ay inaccuse siya na siya ay mad. Ang kanila pong naging desisyon nila King Agrippa, nila Festus at ang kanilang mga kasamahan, si Paul po ay papuntahin ng Italy. So ngayong gabi po, ang ating pag-aaral is on Acts chapter 27, mula po verses 1 hanggang 38. Acts 27, mula po verses 1 hanggang 38. Ito pong Acts 27, ito po ang chapter na considered to be the stormiest sea travel of Paul. This is the most challenging sea travel of Paul as he goes to Rome to stand in trial before Emperor Caesar. Yet along the way, makikita po natin kung gaano siyang pinreserve ng Panginoon para ang purpose ng Lord ay talaga pong ma-fulfill sa kanyang buhay. So tonight, we will divide our study into 5 parts for easier reference, and dahil ito po ay 38 verses, i-highlight lang po natin ang important points para po we will learn something as we go through Acts 27 verses 1 hanggang 38. So ang part 1 po will be from Acts 27, 1 to 8, verses 1 to 8. At makikita po natin dito na ang voyage papunta ng Rome ay nagsimula na po. The voyage to Rome begins. So I will read from the New King James Version po, Acts 27, simula po verses 1 hanggang 8. And when it was decided that we should sail to Italy, they delivered Paul and some other prisoners to one named Julius, a centurion of the Augustan regiment. So napagpasyahan na po, napapuntahin sila sa Italy at ipinagkatiwala po sila sa isa pang kapitan ng mga sundalong Romano na si Julius. Verse 2, so entering a ship of Adramyttium, we put to sea, meaning to sail along the coasts of Asia. Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, was with us. Si Aristarchus po ay na-mention po siya sa Acts chapter 19 verse 29 na isa po siya sa mga travel companions ni Paul. And the next day we landed at Sidon. And Julius treated Paul kindly and gave him liberty to go to his friends and receive care. When we had put to sea from there, we sailed under the shelter of Cyprus because the winds were contrary. So, nagsimula na po ang kanilang pagbiyahe, but makikita po natin dito ang unang lesson na ma-learn natin tonight. First lesson to learn is, in the midst of trials, God can use ordinary people in authority to show His favor upon His servants. Si Paul po is a prisoner. He was a prisoner here, together with all the other prisoners on board a cargo ship. Cargo ship po ang kanilang sinakyan. And kita natin na God can use people in authority to show His favor upon His servants sa gitna ng pagsubok. So napakalaking pagsubok po ito sa buhay ni Paul dahil sa kanya pong pag-preach ng gospel of the Lord Jesus Christ. But the favor of God was upon him. Bakit po? Because ginamit ng Lord si Julius, napakitaan po siya ng kabutihan. Ang sabi po dito sa verse 3, nung nandun sila sa lugar na Sidon, Julius treated Paul kindly. So mabait po yung commander sa kanya. He gave him liberty to go to his friends.
So, pinahintulutan po niya si Pablo na dumalaw sa kanyang mga kaibigan doon para po matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Praise God. Okay, so sabi po ng Psalm chapter 5 verse 12, "For you, O Lord, will bless the righteous. With favor, you will surround him as with a shield." Praise God. So, isa pa pong makikita natin dito ay nagsisimula na po ang mga pagsubok sa kanilang biyahe. Sabi po sa verse 4, "When we had put to sea from there, we sailed under the shelter of Cyprus because the winds were contrary." Alam niyo po yung winds na contrary, salungat po yung hangin. "And when we had sailed over the sea, which is of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia. There the centurion found an Alexandrian ship sailing to Italy, and he put us on board." So nilipat po sila sa Alexandrian ship. Ibig po sabihin, mas malaking barko po yun na papunta ng Italy. Ito pong barko na to ay meron pong mga kargamentong trigo or wheat. And it was from Egypt papunta ng Italy. So lumipat po sila doon. Verse 7, when we had sailed slowly after many days and arrived with difficulty off Cnidos, the wind not permitting us to proceed, we sailed under the shelter of Crete of Salmone. Passing it with difficulty, we came to a place called Fair Havens near the city of Lasea. Makikita po natin dito na naka-encounter po sila ng trials, ng difficulties, and storms sa kanila pong voyage or biyahe papunta ng Rome. Lesson learned number 2, God's servants may encounter struggles, difficulties, and great storms of life, yet God preserves them to fulfill His divine purposes. Praise the Lord. Sa verse 4, sinabi po rito, contrary winds or salungat ang hangin. Sa verse 7, sinabi naman po, sailed slowly many days. Ibig sabihin, mabagal ang biyahe at tumagal ng maraming araw. At dumating sila na nahirapan hanggang sa makarating sa isang lugar doon. The wind not permitting us to proceed, hindi sila makatuloy dahil nga po yung hangin ay salungat. So, namaybay po sila, sabi sa verse 8, pero talagang nahirapan. So, ang pag-describe po ni Dr. Luke dito, si Luke po ang sumulat ng Book of Acts, and he was a doctor, he was a physician, hindi po siya seaman, hindi po siya navigator, pero nadetalye niya po yung kanilang na-encounter na struggles, yung difficulties at yung bagyo po doon sa gitna ng dagat habang sila po ay bumibiyahe. Pero po, makikita natin dito na nag-intervene ang Lord para ma-preserve sila to fulfill the divine purposes of God for them. Ano ba ang purpose ng Lord dito sa buhay ni Paul? We jump to verse 24. Sabi ni Paul sa verse 23, may angel na nagpakita sa kanya. This night, sabi niya, verse 23, for there stood by me this night an angel of the God to whom I belong and whom I serve. So, inintroduce na po ni Paul doon sa mga kasamahan niyang prisoners that he has a God whom he belongs and whom he serves. At itong God, nagpadala ng angel. At sabi ng angel, do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar. And indeed, God has granted you all those who sail with you. Ibig sabihin, lahat po sila. Therefore, take heart, men, for I believe God that it will be just as it was told me. However, we must run aground on a certain island. So, si Paul po ay nagkaroon po siya ng isang vision na nagpakita po sa kanya ang angel ng Panginoon at sinabi sa kanya na huwag siyang matakot dahil siya ay dapat humarap sa emperador sa Roma at lahat ng kasama niya maliligtas dahil sa kanya. Praise the Lord. Kaya in-encourage ni Paul yung mga tao na huwag silang matakot dahil siya ay nananalig sa Diyos na matutupad ang kanyang sinabi sa kanila. Pero ipapadpad sila sa isang isla. So yun po ang prophecy ni Paul. Prophecy dahil hindi pa po nangyayari, sinasabi niya na. But makikita po natin na itong prophecy na ito ay talagang nagkatotoo sa later verses. Sabi po ng Psalm 138 verse 8, the Lord will fulfill His purpose for me. Tutuparin po ng Diyos ang mga pangako niya sa akin. Sabi ng writer,
ng Psalm 138 verse 8. Actually, ito pong pag-reveal ng Lord ng purpose niya sa buhay ni Paul na talagang he will stand before kings and he will go to Rome. This is actually the third time that he spoke to Paul about this. The first one was in Acts chapter 9 verse 15. Babasahin ko lang po ng saglit para po makita natin na nagsabi ang Lord kay Paul. Acts 9:15 NKJV. But the Lord said to him, "Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel." So ang king po, ang hari, ang pinakamataas na pinuno at this time was Emperor Caesar. And in Acts, ang pangalawa po ay sa Acts chapter 23, nadaanan na po natin ito ng aral, Acts 23 verse 11 po, na sinabi po dito ng Panginoon kay Paul. Acts 23:11 NKJV, "But the following night the Lord stood by him and said, 'Be of good cheer, Paul, for as you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome.'" Napaka-specific po ang sinasabi ng Lord na you must also bear witness at Rome. Ibig sabihin, makakarating talaga ng ligtas si Paul kasi sinabi na ng Lord na makakarating siya sa Rome. In short, kahit ano pang bagyo yan, malalampasan dahil nga makakarating talaga siya sa Rome. At ito nga po ang pangatlo na nagpakita po ang angel kay Paul at sinabihan na you must be brought before Caesar. At talaga naman, God has granted all those who sail with you. Hindi lang si Paul mag-isa. Dahil sa kanya, lahat ng kasamahan niya sa barko na yun, 276 men will all be saved. Praise the Lord. Kaya po mga kapatid, ang lesson learned natin dito, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, magka-encounter man tayo ng mga storms, struggles, trials, difficulties of life, ang purpose po ng Lord sa buhay natin, tutuparin niya. Amen? Praise the Lord. So, pangatlong point na po. So, ang una po nating part ay Acts 27:1-8, the voyage to Rome begins. Pangalawang part is in verses 9-12 na si Paul pa ay nagbigay na po ng warning. In verses 9-12, basahin ko lang po yung warning na binigay ni Paul. "Now when much time had been spent and sailing was now dangerous because the fast was already over, Paul advised them, saying, 'Men, I perceive that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our lives. Nevertheless, the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the things spoken by Paul. And because the harbor was not suitable to winter in, the majority advised to set sail from there also, if by any means they could reach Phoenix, a harbor of Crete, opening toward the southwest and northwest, and winter there." So si Paul po ay nagsuggest na huwag na lang magpatuloy dahil delikado. So ibig sabihin, hintayin muna na umayos yung biyahe, but hindi po siya pinakinggan nung nagmamaneho nung barko, hindi na siya pinakinggan nung centurion, yung commander ng mga sundalo doon na nagbabantay sa kanila, and the owner of the ship, yung may-ari po ng barko, hindi rin po siya pinakinggan. So in short, kung ano lang yung plano nila, yun ang nasunod. So Paul's warning was ignored. So we go to part 3. Dito na po, sa verses 13-20, makikita natin ang tindi ng bagyo at ang despair of life. The storm and despair of life. Sabi po dito sa verses 13-20, when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their desire, putting out to sea, they sailed close by Crete. So in short, medyo bumagal po yung hangin. Sabi sa verse 13, "Nang umihip ang mahinang hangin galing sa timog, ang akala ng mga kasamahan namin ay pwede na kaming bumiyahe, kaya itinaas nila ang angkla at nagbiyahe kaming namaybay sa isla ng Crete." So sandali lang pala yung mahinang hangin. So hindi nagtagal, bumugso ang malakas na hangin mula sa isla ng Crete. Pagtama ng malakas na hangin sa kanila, hindi na po sila makaabante. Sabi po sa ang salita ng Diyos, Tagalog version. Dito na po tayo sa verse 15.
ng Acts 27. Pagtama ng malaki na hangin sa amin, hindi na kami makaabante, kaya nagpatangay na lang kami kung saan kami dalhin ng hangin. Alam mo yung grabe yung salpok ng alon at ang hangin doon sa barko, nagpaganon-ganon na siguro yung barko, no? But walang magawa dahil sa lakas tindi ng bagyo. Nagpatangay na lang kung saan dalhin ng hangin. Verse 16, nang nasa bandang timog na kami ng maliit na isla ng Cauda, nagpakubli kami ng konti kahit nahirapan kami. Naisampa pa namin ang maliit na bangka na dala ng barko para hindi ito mawasak. Yung sa gilid po kasi ng barkong malaki, merong maliit na bangka. So sinampa nila para hindi mawasak kasi ang tindi po ng bagyo. So hinatak sa verse 17, nang mahatak ng bangka, itinali ito ng mahigpit sa barko. Sapagkat natatakot sila na baka sumayad ang barko malapit sa Libya. Ibinaba nila ang layag at nagpatangay sa hangin. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na bagyo, kaya kinabukasan, nagsimula silang magtapon ng mga kargamento sa dagat. Ang tindi ng bagyo, kung mabigat yung daladala ng barko, baka malunod. So ang ginawa po nila, tinapon ang mga kargamento sa dagat paunti-unti. So, nagsimula na po sila. Verse 19, nang sumunod pang araw, ang mga kagamitan na mismo ng barko ang kanilang itinapon. So, hindi lang po kargamento. Nakarga nila ang itinapon, kagamitan na mismo ng barko ang itinapon the next day. Verse 20, sa loob ng ilang araw, hindi na namin nakita ang araw at mga bituin at tuloy-tuloy pa rin ang bagyo hanggang sa nawalan na kami ng pag-asang makaligtas pa. Ito na po ang tinatawag na desperado na talaga sila na makaligtas dahil sa loob ng maraming araw, hindi na po nila nakita ang mga araw at bituin. Paano ka makanavigate kung napakadilim? Kasi sa gabi, kung meron namang mga bituin, yun ay pwedeng guide nila sa pagbiyahe. Sa araw naman, kung merong sunlight, merong sunshine, makikita mo saan ka papunta, pero ito po, wala doon silang nakikitang araw at bituin sa maraming araw. Ibig sabihin, napakadilim, napakatindi ng bagyo na yun. Nasa gitna sila ng dagat, wala silang choice, magpaanod na lang kung saan sila dalhin. And matindi sa lahat, nawalan na sila ng pag-asang makakaligtas pa. Ito po ang sulat ni Dr. Luke dito sa Bible. Pati siya, nawalan ng pag-asang makakaligtas pa. Sabi po dito sa verse 20, nawalan sila ng pag-asa. Bakit? Dahil po, inignore nila ang warning ng Panginoon. Sabi po sa verse, ang ating lesson number 3 po, when God's warnings are ignored, disaster and much loss are incurred. When God's warnings are ignored, disaster and much loss are incurred. So disaster po ang nangyari. Tinapon yung mga kargamento, tinapon pati yung kagamitan ng barko, yun po ang kanilang nalugi. Sabi nga po ng aking nabasa doon sa research, noon pong mga unang panahon, pag nagbabiyahe ang barko, may dalang kargamento, wala mo ng bayad. Yung bayad, pagdating pa doon sa port of destination. Kung tinapon na sa dagat, lugi talaga yon kasi hindi po nakinig sa warning ng Panginoon. So, yun po ang kanilang naranasan doon. Kaya sabi po sa 2 Chronicles 20:20, have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will succeed. Pero makikita po natin na may purpose pa rin po ang Lord dahil dito po, kahit hopeless ang kanilang situation, God spoke. In verses 20 to 29, makikita po natin dito, basahin ko po sa Tagalog. Simula po nung sinabi ni Dr. Luke na hanggang sa nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Sa verse 21, ilang araw nang hindi kumakain ang mga tao, kaya sinabi ni Pablo sa kanila, mga kaibigan, kung nakinig lang kayo sa akin na hindi tayo dapat umalis sa Crete, hindi sana nangyari sa atin ang mga kahirapan at mga kapinsalaang ito. Pero ngayon, hinihiling ko sa inyo na lakasan ninyo ang inyong loob dahil walang mamamatay sa atin. Ang barko lang ang masisira. Sapagkat kagabi, nagpakita sa akin ang isang anghel. Ipinadala siya ng Diyos na nagmamayari sa akin at aking pinaglilingkuran. Sinabi niya, Pablo, huwag kang matakot. Dapat kang humarap sa emperador sa Roma at sa awa ng Diyos, ang lahat mong kasama rito sa barko ay maliligtas dahil sa iyo. Praise God. Kaya mga kaibigan, huwag na kayong matakot dahil nananalig ako sa Diyos na matutupad ang kanyang sinabi sa akin.
pero ipapadpad tayo sa isang isla. Later po, malalaman natin na yung isla na yon ay Malta. But here, in our study, sabi po dito sa verse 21, ilang araw nang hindi kumakain ng mga tao. Siyempre, ikaw ba naman, pag nandun ka sa barko na yun, pag ganun lakas ng bagyo, wala ka pong ganang kumain. More likely, baka yung iba nagsuka or ano na, and wala silang kain maraming araw na. Sabi po, sa verse 27, ika-14 na ng gabi nang tinangay kami ng bagyo sa dagat ng Mediteraneo. At ng mga hating gabi na, tinansya ng mga tripulante na malapit na kami sa tabi ng dagat. Ito po, may hope na po. Yung unang, di ba, hopeless situation po sila. Pero makikita natin na ang Panginoon nagbibigay ng hope. This is lesson number 4. Even in hopeless situations, God speaks through His servants to give hope, strength, and encouragement to the weary. So, ang ginamit ng Lord ay si Paul. So, kayahin po natin si Paul. Let us be like Paul. He was ready to speak the good news of God to people who are discouraged, to people who are hopeless. He gave them hope. Shinare niya nga po yung vision. Nagpakita sa kanya ang angel. And nagbigay po ng assurance na lahat sila ay maliligtas. Okay, and of course, naramdaman din po nila na malapit na po sila sa isla. Sabi po sa verses 27 hanggang 29, sa verse 28, ikalawang bahagi po ng verse 27, at ng mga hating gabi na, tinansya ng mga tripulante na malapit na kami sa tabi ng dagat. Kaya sinukat nila ang lalim ng dagat at nalaman nilang mga 20 dipa ang lalim. Maya-maya ay sinukat nilang muli ang lalim at mga 15 dipa na lang. At dahil sa takot na bumangga kami sa mga batuhan, naghulog sila ng 4 na angkla sa hulihan ng barko. At nanalangin sila na mag-umaga na sana. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. So, dito po makikita natin na kahit hopeless ang situations, basta kasama mo ang Panginoon, talagang may pag-asa. Okay. Our hope is in God. Amen? Those who wait on the Lord shall renew their strength. Sabi po ng Isaiah 40 verse 31. They shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint. At diba nga po, nangako ang Panginoong Jesus, lahat po ng napapagod at napapagal, lumapit sa Kanya at bibigyan niya ng kapahingahan. Sa Matthew 11:28-30 po yun natin makikita. Okay, we proceed na po sa last part ng ating study tonight. Dito po makikita natin sa verses 27-38 na na-fulfill po yung prophecy ni Paul. Na-fulfill po yung prophecy ni Paul. And as we proceed po dito sa verses 30 po. Sa verse 30, makikita natin sa Tagalog, gusto sana ng mga tripulante na lisanin ang barko. Kaya ibinaba nila sa dagat ang maliit na bangka at kunwari maghulog lang sila ng mga angkla sa unahan ng barko. Pero sinabi ni Pablo sa kapitan na sa mga sundalo, kung aalis ang mga tripulante sa barko, hindi kayo makakaligtas. Kaya pinutol ng mga sundalo ang mga lubid ng bangka at pinabayaan itong maanod. So, lesson learned number 5, God's servants must be watchful on the tactics of the enemy. Dito po sa verses 30 hanggang 32, di ba nga po, nag-assure na ang Panginoon through Paul na lahat sila ay makakaligtas. Dito po, nakita ni Paul mismo, praise the Lord, no? Sa alertness ni Paul, talagang mabuti ang Diyos. Pinakita niya kay Paul na may mga sundalo na nagnanais pa lang salbahin ang kanilang mga sarili. May mga tripulante na lisanin na sana ang barko. So, ibinaba po nila yung skiff, yung maliit na bangka. Kunwari, maghuhulog lang sila ng angkla sa unahan ng barko. Pero nakita ni Paul yung ginawa nila na yun. So, gusto nila umeska po una. Kumbaga, bahala kayo sa buhay niyo. Basta kami gusto namin maligtas na. Ganun. Kunwari, naghulog ng angkla. Pero yun pala, yung maliit na bangka ang hinulog. Tapos, sakay sila doon, iiwanan nila. Kasi, di ba, mukhang malapit na yung isla. Pero sinabi po ni Pablo yun sa kapitan ng barko at sa mga sundalo, kung aalis yung mga tripulante na yun, paano mapapagilid nila yung barko? Kasi sila nga yung tumutulong dapat. Sabi ni Paul, baka hindi kayo makakaligtas. So, pinutol po ng mga sundalo ang mga lubid ng bangka at pinabayaan na yung maanod. So, hindi po natuloy yung kanilang bala.
Kaya lesson learned number 5, God's servants must be watchful on the tactics of the enemy. Okay, verse 33, nang madaling araw na pinilit silang lahat ni Pablo na kumain. Sinabi niya, 2 linggo na kayo naghintay na lumipas ang bagyo at hindi pa kayo kumakain. Kaya kumain na kayo kung lumakas kayo dahil walang mamamatay sa inyo kahit isa. Pagkatapos, magsalita ni Pablo, kumuha siya ng tinapay at sarapan ng lahat ay nagpasalamat siya sa Diyos. Pinira-piraso niya ang tinapay at kumain. Lumakas ang kanilang loob at kumain silang lahat. 276 kaming lahat na sakay ng barko. Na makakain ng lahat at busog na, itinapon nila sa dagat ang kanilang madalang trigo para dumaan ang barko. So, tinapon na ulit ang mga dalang trigo para gumaan ang barko. So, makikita po natin dito na ito po ang pinaka mabagyong biyahe ni Pablo. Subalit po, dahil ang Panginoon ay tapat, kung anong pinangako niya, tutuparin niya. So nangako siya kay Paul na maliligtas sila dahil siya ay haharap sa kay Emperor Caesar sa Rome. At yun na nga po, tinutuo po ng Panginoon ang kanyang salita. So ipagpapatuloy po natin bukas ang ating study on the Book of Acts. Bago po tayo mag-end, we will close in prayer. Salamat, Panginoon, sa mga lessons na na-learn namin ngayong gabi. Salamat, Lord, na kahit may mga bagyo man kaming haharapin sa buhay, kayo ang aming kasama. At kahit sa mga times na parang hopeless na ang situations, ang iyong salita ay nagpapalakas sa amin at nagbibigay sa amin ng pag-asa. At kayo ay tapat, tutuparin niyo ang inyong mga pangako sa aming mga buhay, kagaya ng ginawa niyo sa buhay ni Paul. Salamat po, Panginoon, sa aming napag-aralan ngayong gabi. In Jesus' name, Amen. So tomorrow po, 10 o'clock ulit, dito pa rin po, at ang ating pag-aralan bukas ay Acts 27:39-44. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel at ating Facebook page, Horizon Church and Ministries. Good night po, and God bless us all.